sinasabi kaya hindi maganda at maunang-una labag yan sa usapan na yung nagkakaisa yung sa Pilipinas, yung Vice Presidente, tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa aking mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya, hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman, tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilan mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho na maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat. Ano daw? Labag daw sa usapan na nagkakaisa ang Pilipinas? Wala naman talagang pagkakaisa, nawala na yung unity nyo. At ano yung sinasabi neto? Na hindi daw totoo na nasama itong si BBM sa drug list. Ikaw lang ang may sabi nun. To prove na hindi kasama at hindi addictus benedictus yang pinsan mo, di magpa-hair follicle drug test siya in public. At ano yung sinasabi mo? Ha? Tambaluslos, ano sinasabi mo? Na tigilan na ang pambubudol dyan sa Davao? Sino ang nambubudol? Ang taga Davao? Taga Davao, mga Duterte ba ang nambubudol? Di ba kayo ang nambubudol gamit ang pera ng kabanang bayan? Ayan nga, nakabalandra yung pagmumukha mo, nakabalandra yung pangalan mo sa mga bigas na pinangmumudmod nyo. So, ibig sabihin, kayo ang nambubudol gamit ang pera ng bayan. Mahiya ka naman sa balat mo. O di ngayon, kung gusto mo, patunayan nyo na hindi addictus benedictus yang pinsan mo na ngayon, yan ang Pangulo ng Pilipinas, pero sa pagkakaalam namin at nararamdaman namin na hindi yan ang nasusunod, kundi yung asawa niya, tsaka ikaw, di ba? Ang galing-galing yung magsalita. Sinong nambubudol? Tigilan na daw yung mga istorya, kasi mga istorya lang daw na naging kasama sa drug list itong si BBM. Hoy, bago ka magsalita ng ganyan, patunayan mo muna ha. Ikaw muna ang magpapatunay unang-una na yung pinsan mo, sabihin mo sa kanya na magpa-hair follicle drug test siya in public to prove to the Republic of the Philippines na hindi siya addictus benedictus. Ano ba? Lutang ka na naman. Ayan, sinasabi mo na nambubudol ang mga taga Davao. Sino ngayon ang nambubudol? Ang dami niyong binudol, di ba? Tapos ngayon, ang taga Davao ang pagsabihan niyo nambudol. Hindi nambubudol yung mga yan at hindi kami nabudol yan. At sa totoo lang, ayaw namin yang Marcos. Napasama lang kaming nabudol dahil kay VP Sara.
Dahil siya ang sinusundan namin at hindi yung Bongbong Marcos yung pinsan mo. Ha? Kaya yan, patunayan mo. Patunayan mo na hindi yan adictos benedictos. At anong sinasabi mo, nagsisipag para magiging maganda ang buhay ng mga Filipino? Nagtatrabaho saan? Saan nagtatrabaho yan? Yung magiging tuta siya sa mga Amerikano at gagawin tayo ngayong sagkalan, gagawin ang Pilipinas na pain para sa kanyang mga vested interest. Nakipagsabuatan dyan sa mga Amerikano na yan. Sige nga, kaya ninyo. Alam namin kasi kayo pag nagkakagulo, wala, lalayas lang kayo dito sa Pilipinas. Pero tandaan nyo, hindi kayo magwawagi. Lahat ng ito may katapusan. Galing mong magsalita. Akala mo wala kang bahay dungis. Kuya ko, taga sa inyo, alam na alam ang mga modus mo. Kaya wag na tayong mag-aksaya ng oras dyan. Kapal na mukha mo Sinasabi kaya hindi maganda at maunang-una labag yan sa usapan na yung nagkakaisa yung bansang Pilipinas, yung Vice Presidente, tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman, tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilan mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho ng maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat.